Hindi na nagpapadala ang Google ng tao sa websites, pinapalitan na nito ang mga ito. Ang search engine na yon ay nagbabasa na ng internet para sa'yo, kinukuha ang trapiko at iniiwan ang mga orihinal na gumawa nang walang natatanggap. Sa unang pagkakataon, lumiit ang bukas na web at mabilis na nababawasan ang search traffic. Hindi ito aberya. Ang Google ay nagiging saradong makina ng sagot mula sa dating gateway sa internet na tila kumakain pa sa mga website na pinagkukunan nito. Nakakatakot ang epekto nito. Kabanata 1, ang bayan ng multo. Hindi lang walang laman ng Google search, totoong walang laman nito. Unti-unti nang namamatay ang internet na kilala natin. Hinula ng mga eksperto na bababa ng 25% ang gumagamit ng search. Lumilipat na ang tao sa chatbot at AI helpers. Sa ibang negosyo, krisis ito, pero bahagi lang ito ng kwento. Ayon kay Ren Fiskin, isang analyst, 58 tuldok 5% ng mga Google search sa US ay natatapos na walang kahit isang pag-click based sa totoong browsing data mula sa libu-libong gumagamit. Binabasa ng tao ang sagot pero hindi na binubuksan ng pahina. Sa Europa, mas mataas pa yan, 59.7%. Sa bawat 1,000 search ng mga Amerikano, 360 lang ang napupunta sa external site at ang iba ay nananatili sa Google ecosystem. Halos 30% ay napupunta sa sariling sites ng Google gaya ng YouTube at Maps. Ang pinaka-popular na kasangkapan sa impormasyon ngayon ay hindi na nagpapadala ng tao kahit saan, isa na itong dead end. Tinawag ito ni Nilay Patel na Google Zero kung saan halos wala ng traffic ang isang site mula sa Google. Matagal na takot lang ito, pero ngayon normal na. Sa likod ng mga numero ay totoong tao na siyang apektado. Isa rito ang Housefresh, maliit na British review site ni Danny Ashton. Bumili siya at sumubok ng mga air purifier para sa bisa at gastos sa operasyon. Sinabi niya sa mga mambabasa ang tungkol sa mga panloloko. Ilang buwan mataas ang ranggo ng kanyang pahina para sa pinakamahusay na abot kayang air purifier hanggang sa dumating ang update ng Google. Nabawasan ng 1% ang Google traffic ng site. Lahat ng taon ng pagtulong sa mamimili ay nawala sa isang pagbabago at mas malalaking brand ang pumalit. Nabaon ng Housefresh, hindi ito nag-iisa. Libu-libong hobby blog at maliliit na independent na kumpanya ang nawala na nagbahagi ng mahalagang kaalaman ng libre. Pareho ang nangyari sa kanila, magandang taon, nag-update, tapos biglang bumagsak. Hindi rin napunta sa mas okay na source ang traffic, basta tumigil, hindi ito aksidente. Sinadya ito ng kumpanyang unang sumuporta sa kanila. Kabanata 2, Code Red. 2 dekada nang hawak ng Google ang industriya ng pagsagot sa tanong. Dito tumutungo ang mga tao para sa impormasyon. Google, naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na wika. Pagkatapos, noong 2022, isang startup sa San Francisco ang naglunsad ng isang kasangkapang tinawag na ChatGPT. Biglang may chatbot na sumasagot agad, hindi na kailangan maghanap sa listahan ng asul na link. Sabi ng New York Times, nagdeklara ng Code Red ang mga leader ng Google at inalis ang mga inhinyero sa ibang proyekto. Ang mga tagapagtatag na umatras na noon pang ilang taon ang nakalipas ay pinabalik sa gusali. Ang pinakamalaking pangalan sa impormasyon ay nabigla at hindi nakapaghanda. May dahilan ang takot nila, nanganganib ang napapayaman sa Google. Simple lang, pupunta ka sa Google tapos i-redirect ka nila sa ibang website. Bago ka umalis, nagbebenta sila ng patalastas. Isang click lang, nakasalalay na ang yaman. Parang toll booth ang Google sa kalsadang di naman nila ginawa. Mas marami silang padadalhan, mas malaki kita. Hindi lang negosyo para sa Google ang search ads. Ito ang makina ng kumpanyang halos $2 trilyong ang halaga ngayon. Kapag nawala ang ugali ng paghahanap, unti-unting hihina ang lahat. Dilema ito ng mga innovator. Para mabuhay, kailangan mong sirain ang nagpayaman sa'yo. Nakasalalay ang negosyo ng Google sa pag-alis ng mga user sa search page na yon. Kailangan pumunta ng mga user sa pinagmulan. Kaya gumawa ito ng desisyon. Para talunin ang chatbot, kailangang maging chatbot din ang Google. Kakainin nito ang sarili nitong business model. Kukunin nito ang trapikong dating binibigay at libreng kaalaman sa web, pero walang makukuha ang mga nagsulat nito. Kabanata 3, ang Window Shopper. Noong 2023, sinubukan ng Google ang isang bagong tampok na tinatawag na Search Generative Experience. Noong Mayo 2020, inilunsad nila ang AI Overviews. Kapag magtanong ang user, agad maglalagay ang Google ng sagot sa isang kahon sa itaas bago lumabas ang mga link. Kinukuha nito ang sagot mula sa mga website sa ibaba at ibinibigay agad sa user bago pa nila makita ang buong pahina kahit sa mga karaniwang paghahanap. Kung gusto mong malaman paano alisin ang mansa ng pulang alak sa carpet, makikita mo agad ang mga hakbang sa itaas ng pahina. Hindi mo na kailangang bisitahin pa ang cleaning blog na nagbahagi nito dahil nakuha mo na ang sagot, pero hindi palaging tama ang sagot.
Noong umpisa, inutusan nito ang tao na lagyan ng glue ang pizza at kumain ng maliit na bato araw-araw. Galing ang mga ito sa lumang biro mula Reddit at iba pang site. Mabilis sinayos ng Google ang maling sagot, pero patuloy pa rin nakakakuha ng trapiko ang AI kahit tama o mali. Noong Marso 2025, nag-aral ang Pew Research Center sa Siam na raang Amerikanong matatanda at tinutukan ng halos 69,000 paghahanap. Kapag may AI overview, 8% lang ang pag-click sa karaniwang site. Kung walang buod, 15% lang ang bilang, halos kalahati ang nababawas ng overview sa pag-click at mas malala ang pagbaba sa top result ayon sa mga pag-aaral. Hinihigop ng AI overview ang trapiko at walang napapala ang site. Pinagtatanggol ng iba ang Google dahil nakalista raw sa overviews ang mga sources at may links sa kahon. Kaya patuloy pa rin ang trapiko. Lumabas din sa parehong pag-aaral na 1% lang ng tao ang nagkiklik ng link sa AI summary at sinadya ito. Karamihan sa mga overview ay tumutukoy sa 3 o higit pang mga pinagkunan ng sabay-sabay. Ang kredito ng mga manunulat ay nauuwi na lang sa footnote habang si Google ang nakakuha ng mambabasa, lalo na sa di kilalang pangalan. Kadalasang napupunta ang mga nakiklik na link sa Wikipedia, YouTube at Reddit. Mas madalas lumabas ang mga site ng gobyerno kaysa karaniwan habang halos hindi umaangat ang mga news site. Bihira nang makakuha ng trapiko ang isang eksperto na site. Lumalaki ang malalaking pangalan at nawawala ang maliliit. Hindi lang nawalang pag-click ang epekto nito. Pagkatapos magbasa ng board, madalas nang isara ng mga tao ang pahina. 26% ang tumigil sa paghahanap kumpara sa 16% lang kapag walang board. Epektibong tinatapos ng overview ang kuryosidad ng gumagamit. Hindi ito bihirang mangyari. Sa panahon ng pag-aaral, halos 1 sa bawat 5 paghahanap sa Google ay nagpapakita ng buod. Sa mga tanong na sino, ano o bakit, madalas lumalabas ang overviews box. Iyan mismo ang mga sandali kung kailan gustong matuto ng isang tao. At dyan mismo isinasara ang open web. Kabanata 4, ang dakilang pag-aalis. Ayon sa Google, ang kanilang mga update ay naggagantimpala sa kapakipakinabang na nilalaman mula sa tunay na eksperto at nilulubog ang mga manipis at walang saysay na pahina. Ibang update noong Marso 2020, bumaba ang mga eksperto sa bawat search, tumaas naman ang forum threads. Mas napapansin na yon ang anonymous na post sa Reddit at Quora kaysa sa mga eksperto. Minsan, mas mataas pa ang Reddit threads sa search results kaysa sa mga medical sites ng mga doktor. Milyon-milyong oras ng trabaho ng eksperto ang nawala sa front page sa isang linggo dahil mas pinapaboran ang pagkilala kaysa kaalaman. Sa pera, parang sahod ang ranking. Nawala ang mga gawaing nagpapaliwanag ng siyensya at nag-aayos ng gadget dahil hindi ito sapat kumita sa sistemang panatili ng atensyon. Hindi mas magaganda ang mga sagot na pumupuno sa puwang, kundi mas nakakaengganyo, mga kumpiyansang hula na kadalasan ay mali pero tunog eksperto. Sa paglipas ng panahon, napalitan ng mga haka-haka ang mga subok na paliwanag. Kalidad ang opisyal na dahilan, pero hindi ito totoo. May natuklasan lang ang Google na mas gusto nito. Kabanata 5, ang 60 milyong dolyar na bakot. Noong Pebrero 2020 pumirma ang Google at Reddit ng kasunduang nagkakahalaga ng halos 60 milyon kada taon. Pagkatapos nito, biglang tumaas ang pwesto ng Reddit sa Google search results. Ayon sa panlabas na analyst, umangat ng higit 1,000 at 300% ang search visibility ng Reddit mula Hulyo 2023 hanggang Abril 2024. Halos dumoble ang bilang ng mga pahina ng Reddit na niraranggo sa Google mula sa humigit kumulang 22 milyon hanggang 41 milyon. Dating iniwasan ng tao ang site na ito, pero ngayon, isa na ito sa pinakamalaking panalo sa pahina. Pangalawa, ito sa pinakabinibisitang site mula sa Google search sa bansa, sunod sa Wikipedia. Ngayon, daan-daang milyong search clicks kada buwan ang nakukuha ng Reddit habang ginagamit ng Google ang napakaraming usapan mula rito para sanayin ang AI. Reddit ang may pinakamalaking ganitong datos sa web. Ginamit ang mga post bilang training data at itinulak din sa taas ng search results kaya isang bayad lang nakuha na nila pareho. Pagkatapos, naging mas tuso pa sila. Ipinagbawal ng Reddit ang access ng karamihan sa search engine sa kanilang mga pahina, maliban sa Google. Bawat post at komento sa Reddit ay isinara at ibinigay sa kumpanyang may pinakamalaking bayad. Sa loob ng ilang panahon, nagbenta rin ang Reddit ng katulad na kasunduan sa OpenAI na tinatayang umabot sa 70 milyong dolyar. Para sa lahat ng hindi kasama sa kasunduang ito ay parang pagpapaalis na rin. Ang maliliit na negosyo o mga creator ay hindi kayang magbigay sa Google ng 60 milyong dolyar na halaga ng datos, kaya sila ay naiiwan sa labas. Hindi nabibigyan ng kapalit ang site na gumawa ng Reddit thread, pero tumataas ang visibility ng mismong thread.
May blog na gumagawa ng orihinal na pananaliksik, nilalagay ng Redditor ang link, napupunta ang atensyon sa iba, kaya unti-unting namamatay ang blog. Sa madaling salita, may kapalit ang access. Kabanata 6, ang $2 bilyong na kaganapan ng pagkalipol. Natuklasan ng Raptive na dahil sa AI summaries ng Google, maaaring mawalan ng halos $2 bilyong taon-taon ang mga publisher sa kita mula sa ads. Pwedeng bumaba ng 20-60% ang traffic ng mga apektadong site. Hindi ito kakayanin ng kahit anong negosyo. Mabilis na binago ni Mark McCollum, Chief ng Innovation ng Raptive, ang mga numero. Sa palagay niya, mababa na ang 2 bilyon na yon. Sapat ang kapital na yan para pabagsakin halos lahat ng malalaking digital newsroom sa US. Wala sa kanila ang may sapat na subscribers para mapadaan ang epekto. Unang maapektuhan ang lokal na pahayagan, investigative teams at niche publishers dahil kulang sila sa proteksyon at wala silang sapat na subscribers para masalo ang malaking pagkalugi. Lalong lumalala dahil hindi naman nababawasan ang gasto sa trabaho. Ilang buwan pa rin para sa investigasyon at may bayad pa rin ang mga lab test. Ang pag-uulat ay nangangailangan pa rin ng biyahe, oras at legal na pagsusuri. Kapag nawala ang traffic, pati pondo ay nawawala. Ang AI search ay nag-aalis ng isa sa mga huling paraan ng kita ng digital media teams. Hindi lang ito problema sa Amerika. Sa Alemanya, AI overviews ay humihigop ng daan-daang milyong click na dapat sanay mapunta sa mga publisher bawat buwan. Isang makina lang mula Google ang gumagawa ng parehong resulta sa bawat merkado. Alam ng Google ang lahat ng ito. Nakikita nito ang traffic at nababasa ang parehong reklamo ng lahat. Tuloy pa rin ito, sakripisyong handa ng kumpanya. Kabanata 7, ang pagpatay sa innovator. Hindi ginagawa ng Google ito dahil sa galit o katangahan, kundi sa takot na matalo. Nilalabanan nila para sa kanilang buhay. Naguunahan ang OpenAI, Microsoft at Perplexity kung paano makokontrol ang paraan ng pagkuha ng impormasyon ng mga tao. May ChatGPT ang OpenAI, Copilot ang Microsoft at ang sagot ng Google ay Gemini. Naglunsad pa ito ng AI mode na sumasagot sa anyo ng buong pag-uusap. Bilyon-bilyong dolyar at kinabukasan ng kumpanya ang nakataya. Ang open web ay nagsilbing katuwang sa ecosystem ng Google. Dati, gumagawa ng nilalaman ang mga publisher, tinutulungan ng Google na mahanap ito at bumabalik ang trapiko sa kanila. Pero ngayon, nagbago na. Parang hilaw na materyales na lang ang web, hindi nakatuwang. May walang katapusang supply ng gawa ng tao na material na pwedeng kunin at ibalik nang hindi umalis ang mambabasa. Hindi layunin ang wasakin ang independent publishing. Resulta lang ito ng ibang layunin. Hindi sinadya ng Google na patay ng web, gusto lang nilang makipagkumpetensya. Noong Agosto 2024 natuklasan ng federal na hukom na illegal na monopolisado ng Google ang search. Mahina ang parusa, pinanatili ng Google ang browser, pinashare lang ng ilang datos at tinanggal ang ilang eksklusibong kasunduan. Umapela rin ang Google. Illegal na ang monopolyo nila pero nananatili pa rin. Malaki rin ang problema ng Google. Kailangan nitong kunin ang kaalaman ng tao ng mas mabilis kaysa sa pagwasak nito sa mismong pinagmumulan. Kung humina ang mga pinagmumulan, kokonti ang mapagkukunan. Kaya hahantong ito sa likas na kabalintunaan. Parang ahas ang Google na kinakain ng sarili nitong buntot. Kabanata 8, ang Dead Internet Spiral. Kapag walang trapiko ang website, nababawasan ang kita at posibleng magsara o magbawas ng operasyon. Ang mga sistemang iyon ay hindi lang bumabagal, kundi kinukuha pa ang natitira. Kaya kailangan ng AI ng Google magsanay gamit ang nilalaman ng ibang katulad na sistema. Ito ang mabagal na pagkabulok kapag ang sistema ay natututo mula sa kopya ng kopya. Bawat bersyon ay lumalayo sa katotohanan at dumarami ang pagkakamali. Kumikitid ang ideya at ang pag-iisip ng tao ay nagiging mahinang anino ng mga nauna rito. Ang makina na kumakain ng sarili nitong pagkain ay nauubusan ng masasabi. Sa halos 30 taon, kahit sino ay maaring maglatala ng gusto nila sa buong mundo. Kung tama ka, mahahanap ka ng tao. Maaring matuto ang mausisang magbabrowse mula sa eksperto kahit malayo. Ang maliit na tindahan ay natatagpuan dahil sa husay, hindi laki. Ngayon, maraming AI-generated na pahina sa web na nilikha para dayain ang sistema. Mas mahirap na makahanap ng totoong boses bawat taon, kaya nagdududa ka kung tao ba ang sumulat ng binabasa mo. Nagiging normal na ang pagdududa at sinismo, ngunit hindi ito dapat ang paraan ng paglago ng kaalaman. Ngayon, ang kuryosidad ay kontrolado ng mga gatekeeper at paywall, habang unti-unting isinasara ang pampublikong aklatan. Ganito mo, pinapatay ang website nang hindi inaatake. Titigil ka lang sa pagdala ng tao rito. Pero nagsisimula na ang paglaban. Nagkakaisa na ang mga publisher para baguhin mismo ang mga makina. Ang simpleng paglilisensya ay humihiram ng paraan mula sa industriya ng musika. Nagbayad ng radyo para sa kanta noon at ganun din ang ideya ngayon para sa AI system na gumagamit ng web content. Kung hindi ka nakikita sa pag-click, ibebenta mo na lang ang access sa gawa. Sinusubukan ito ng news site, may akda at maliliit na publisher.
Pero maaring hindi ito sapat dahil mas malalim ang pinsala, hindi lang ito usaping pinansyal o kung aling mga website ang mabubuhay at alin ang mawawala. Ito ang paghina ng isang mas pangunahing bagay, ang ugnayan sa pagitan ng pag-alam ng isang bagay at ang malayang pagbabahagi nito. Maaaring manalo ang Google pero maaaring magdulot ito ng mas kaunting kaalaman sa mundo. Hindi lang ito ang tanging paraan ng pagsira ng Google sa web. Dumarami na ang AI slop sa search page mo. Alamin kung bakit at itigil na agad ang paggamit ng Google. O panurin ito.